Talaga ba? Ano ba ang pangalan ng mami mo? At bakit ka nahiwalay sa kanya? Halika tumayo muna tayo. Kanina ka pa dyan sa sahig nakaupo. Roxanne, andito ka lang pala. Mami, andito ka na. Kanina pa kita hinahanap. Naligaw ako. Buti nakita ko si Tita Evon po. Nakauwi na pala siya. Ana, ikaw ba ang ina ni Roxanne? Evon, nagkita rin tayo sa wakas. Matagal na kitang gustong makausap. Hindi naman ako nagtatago, Ana. Lumayo lang ako pero hindi ako nagtago. Natatakot lang ako magpakita sa'yo, Evon. Evon, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Matagal na kitang gustong makausap pero wala akong lakas ng loob na puntahan ka. Alam ko kasi galit ka pa sa akin kaya hinayaan ko na lang ang panahon. Kung kailan tayo pwedeng magkita at sa panahong magkita na tayo tsaka na ako hingi ng tawad sa'yo. Matagal na yon, Ana. Wala naman akong galit na sa'yo. Bigla na lang nawala ang lahat. Ang panahon na rin siguro ang kusang nagpalimot ng lahat. Hindi rin naman ako pumunta sa inyo dahil ayaw pa akong makita ni Ninang. Ayoko lang manggolo kaya lumayo na lang ako. Masaya na rin naman ako sa buhay ko. Akala ko talaga galit ka pa sa akin. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa inyo ni Troy. At alam kong hindi matutumbasan ng pera ang sakit na dinulot ko sa inyo. Kaya palagi akong nagdadasal na sana masaya kayo ni Troy. Kalimutan na natin ang lahat, Ana. Matagal na yon kaya dapat ibaon na natin sa limot. Kumusta na pala si Ninang? Namiss ko na rin sila. Matagal na rin ang huling nagkita kami. Sigurado akong masaya na sila dahil may apo na silang inaalagaan. Kayo ni Carl sana naging masaya rin kayo. Kayo rin siguro ang itinadana. Okay lang sila, Evon. Miss ka na rin nila. Umiiyak si Mommy noon dahil sa pag-alis mo. Hindi niya akalain na totohanin mo ang mga sinabi mo. Gusto niyang bumalik ka na sa bahay noon pero nahihiya rin siyang kausapin ka. Alam niyang nasaktan ka rin sa mga nasabi niya sa'yo noon. Umaasa siyang mapapatawad mo siya. Hindi naman ako galit sa kanila, Ana. Nasaktan lang ako noon sa mga sinabi niya. Pero hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Pakisabi na lang sa kanila na dadalaw ako kapag wala akong trabaho. Matagal ko na rin kinalimutan ang mga nasabi niya sa akin. Pakisabi na lang sa kanila na namimiss ko na rin sila. Magaan na ang pakiramdam ni Evon dahil ang sugat ng kahapon ay naghihilom na. Hindi na siya nasasaktan sa tuwing nakikita ang best friend niya. At napatawad na rin niya ang ninang niya at ang ex-boyfriend niya noon. Ang asawa na lang niya ang kulang sa buhay niya ngayon. Matagal na niyang ito hinihintay para mabuo na sila. Kinabukasan pumasok na sa opisina si Evon. Hindi niya alam na nag-aabang pala sa kanya ang boss nila. May dala itong bulaklak para sa kanya. Sinadya ng boss niya na abangan siya para magkausap talaga sila. At maibigay ng personal ang mga bulaklak. Kitang-kita naman sila ng ibang mga kaopisina nila. Good morning, Evon. Bulaklak pala para sa'yo. Good morning din, boss. Para saan po ito? Gusto sanang personal na sabihin sa'yo. Kung okay lang sana, pwede ba akong maligaw sa'yo? Pareho naman tayong single kaya walang masama kung liligawan kita, di ba? Boss, may asawa na po ako. Kinasal kami several years ago na. Wala lang siya dito pero babalik din yon. Nasa Amerika lang ang asawa ko kaya hindi na ako pwedeng magpaligaw pa. Naku boss, imahinasyon niya lang yung sinasabi niyang asawa. Wala pa talaga siyang asawa, boss. Kung ganun may chance pa pala ako. Hindi naman kita minamadali, Miss Davis. Handa naman ako maghintay kung kailan ka magiging handa. Sorry boss, pero hindi na talaga pwede. Mahal ko ang asawa ko at loyal ako sa kanya kaya hindi na talaga pwede, boss. Kahit itong bulaklak na lang ang tanggapin mo, Miss Davis. Sayang naman kasi kung itatapon ko. Sige, tatanggapin ko ang bulaklak mo pero hindi ang panliligaw mo, boss. Sana po hindi na ito maulit dahil hindi ko na po talaga tatanggapin sa susunod. Sige, naintindihan ko. Everyone listen, today darating ang ating chairman na si Mr. Sylvester, galing sa New York. This is the first time na bibisita siya sa Pilipinas. At dito sa branch natin ang napiling bisitahin niya. Kaya kailangan paghandaan natin ng mabuti. Isang malaking bagay ang pagpunta ng chairman dito sa branch natin. Dapat hindi tayo mapahiya sa chairman. Nagkita na kami sa New York at masyado siyang strikto. Kaya kailangan detalyado ang mga report natin sa kanya mamaya. At kasali pala kayo, Miss Davis, sa pag-welcome kay Mr. Sylvester mamaya sa entrance. Kayo ang representative sa team nyo, dapat presentable tayong lahat. Opo sir, maghahanda na po ako. Sige sir. Nung tanghali dumating na nga ang chairman ng kumpanya nila na galing sa ibang bansa. Bata pa ang lalaki at sa hitsura pa lang matatakot ka ng lalapit. Dahil napaka-strikto ng kanyang figura na parang isang pagkakamali mo lang patay ka na. Siya ang boss na sa tingin pa lang niya matatakot ka na. Magandang araw. Welcome to the Philippines, Mr. Sylvester. Welcome to the company. Parang naistatwa si Evon sa nakita niya. Si Troy kasi ang nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwala na ito pala ang chairman ng branch ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Mas naging gwapo itong tingnan na nakakakita na. Pero naging strikto ito at parang hindi siya nakilala. Parang may iyak siya dahil sa naghahalong emosyon, dahil sa tuwa at kalungkutan. Sa tuwa dahil sa wakas nakita na niyang muli ang lalaking tinitibok ng kanyang puso. Sa kalungkutan dahil sa hindi siya nakikilala ng lalaki. Parang tinutusok ng karayom ang puso niya. What is your name? Evon Davis, sir. Are you married? Yes, sir. Kinasal na ako 7 years ago pa at loyal ako sa asawa ko, sir. Good.
Very good. So alam mo, sikot-sikot dito sa kumpanya. Then you lead me to see the whole building. Yes, sir. Kahit pakiramdam ni Evon na hindi siya kilala ng asawa niya, ang trabaho ay trabaho kaya hindi niya pwedeng ipakita ang emosyon niya. Kailangan niyang gampanan ang pagiging employee niya. Gusto niya kausapin ang asawa niya pero hindi ngayon ang tamang oras. Hihintayin niyang matapos ang oras ng trabaho. Siya ang pinili ng chairman na samahan ang lalaki para makita ang buong building at lahat ng mga opisina nila. At ang mga staff na mas mataas ang posisyon kay Evon ay nagtataka kung bakit siya ang pinili ng chairman para malibot ang pasikot-sikot ng buong kumpanya. Evon, pinasasabi ni manager na mag-break ka na raw. Sila na ang bahala sa chairman para mag-lead sa ibang opisina. At pwede ka na raw umuwi ng maaga mamaya. Magme-meeting ang mga matataas na rank mamaya sa head office ng chairman. Huwag ka na raw sumama, hindi ka na kailangan doon. Sige, Evon. Nakabalik na nga si Evon sa office nila. Alam naman niyang sinadya ng manager nila na paalisin siya doon para sila naman ang mapalapit sa chairman. Natatakot silang makuha ni Evon ang mataas na posisyon. Pero pabor naman yun kay Evon dahil pagod na siya sa kakaikot sa buong kumpanya. Friend, in love na yata ako. Ang gwapo pala ng chairman natin. Grabe, para siyang artista sa ibang bansa. Ang swerte mo, girl, ikaw ang pinili niya kanina para itour siya sa buong kumpanya. Anong feeling, friend, na mapalapit sa gwapong lalaki? Ang bango siguro ng chairman, ano? Tumigil ka nga, Chris, hindi papatol yun sa'yo, baka gutom lang yan nararamdaman mo. At kanino naman siya papatol sa'yo? Ay, ewan ko sa'yo, kumain ka na ba? Halika na nga, kumain na lang tayo, nagutom ako at napagod sa ginawa ko kanina. Kumakain na nga sila sa kantin ng kumpanya nila. Madalas dito sila kumakain magkaibigan dahil may mga murang ulam na mapipili nila kaysa sa mga restaurant sa labas. Palagi silang kumakain dito, hindi dahil mura, kundi andito ang mga paboritong mga simpleng ulam ni Evon. Alam mo, friend, binata pa kaya yung chairman natin. Grabe talaga ang gwapo niya. Ang swerte naman ng babaeng mapipili niyang asawahin. Sigurado mayaman din katulad niya. Napapanood ko sa mga Korean drama, mayayaman din ang gusto ng parents nila na i-partner sa mga anak nila. Oo nga, swerte nun. Hindi naman lahat. May mayayaman naman na down to earth lang. At hindi nila pinapansin kung mahirap ang isang babae or mayaman. Basta mahal ng kanilang anak go lang sila kung saan masaya ang mga ito. Paano mo naman nasabi yan? Basta may kilala akong ganun. Pwede ba akong makiupo dito? Pwede bang makijoin sa pagkain nyo? Mr. Chairman, may inihanda po kaming masasarap ng pagkain para sa'yo. At doon po dapat tayo kakain sa VIP room. May nakahanda na po doon. Mas masarap kaysa mga pagkain dito sa kantin. Mas gusto kong kumain dito. Mas gusto ko ang mga pagkain dito. Mag-serve kayo ng pinakamasarap na pagkain dito sa kantin. Magpahinga na rin muna kayo at kumain na din muna tanghali na. Sige po sir, ipapaserve namin dito agad. Maghihintay na lang po kami sa inyo. Kumakain na nga silang lahat. Tahimik lang silang kumakain. Walang problema si Evon dahil sanay na siya kay Troy. Pero ang kasama niyang si Chris ay parang hindi makakain dahil naiilang siya sa boss nila. Si Troy naman ay relax lang na kumakain. Na-miss din niya ang mga pagkain sa Pinas. Miss Davis, may meeting mamaya sa conference room kasama ang executive. Gusto kong sumama ka. Ikaw ang magiging representative ko. Alam ko marami ka ng alam sa kumpanya. Makikinig lang ako pero ikaw ang magiging boses ko. But sir, ikaw po ang chairman. No buts, Miss Davis. Kanina pa iniisip ni Evo na sana hindi makita ng asawa niya ang bulaklak na binigay ng boss nila. Sana tinapon na lang niya yun kanina. Sino ba ang mag-aakalang magkikipita sila ngayon ng asawa niya? At ito nga, nakita ng asawa niya ang bulaklak at alam nitong lamesa ito ni Evon. Lagot na talaga. Di ba kay Miss Davis ang lamesang ito? Sino ang nagbigay ng bulaklak sa kanya? Ako po, Mr. Sylvester. Manliligaw po kasi sana ako sa kanya. Who told you na ligawan ng asawa ko? Oh, sorry sir, hindi ko alam na asawa niyo si Miss Davis. Hindi na po maulit, sir. Relax ka lang, hindi naman ako nagpapaligaw. Loyal kaya ako sa'yo, kahit ang tagal mong bumalik, hindi ako nagpapaligaw kahit kanino. Mabuti naman kung ganun. Patay talaga sa akin ang lalaking magtatangkang manligaw sa'yo. Akala ko hindi mo ako nakilala. Bakit ka nagpapanggap na hindi ako kilala? Wala naman talaga akong balak na hindi ka kausapin. Gusto ko lang napagmasdan ka sa malapitan. At kung okay ka lang ba dito sa kumpanya namin, kung wala bang nang-aapi sa'yo. Talaga lang ha? Announcement everyone, Evon is my wife. At simula ngayon, hindi na siya magtatrabaho dito. Hindi na siya tauhan sa kumpanyang ito. Iuwi ko na siya na rin ang boss niyong lahat. Kung paano niyo ako tratohin, ganun niyo din siya tratohin. Understand everyone? Friend, totoo nga may asawa ka na, sobrang gwapo pa, at super hot, CEO pa, ikaw na pala ang boss namin ngayon, friend. Magkaibigan pa rin naman tayo, pero yun nga lang, parang hindi na tayo magkikita, siguradong isasama na ako ng asawa ko sa New York pagbalik niya. Hay naku friend, dapat ka talagang sumama sa kanya. Huwag mong pakawalan ng asawang ganyan kagwapo. Baka may agaw niyan sa'yo, mag-iingat ka dun ha.
Friend, baka naman alis ka na so. Wala nang titira sa apartment mo, baka naman pwedeng ako muna ang titira doon. Promise, iingatan ko yon. Sure, sayo na yon, ikaw na ang bahala doon. Huwag kang mag-alala, makakaahon ka rin sa problema sa pamilya mo. Pwede mo naman dalhin ang mga magulang mo sa apartment para makabukod na kayo. Maraming salamat talaga, friend ha. Sa wakas na solo rin kita asawa ko, kanina pa kita gustong yakapin, miss na talaga kita. Miss na rin kita, Troy. Ang tal kong naghintay sa'yo, hindi ako nawala ng pag-asang babalikan mo ako. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Mahal na mahal kita asawa ko. Mahal na mahal din kita. Akala ko hindi mo ako nakilala kanina. Nasaktan ako ng konti kanina nung hindi mo agad ako kinausap. Kasi maraming tao kanina, kung alam mo lang gaano ako nagpigil sa loob kanina, hindi mo naman siguro gustong halikan kita sa maraming tao at saka gusto kong malaman kung sinong nanligaw sa'yo. Talaga? Akala ko kasi iba na. Hindi, ikaw lang. Paano mo nalamang may nanliligaw sa akin? Baka nakalimutan mong kumpanya ko ang pinagtatrabahuan mo. Ay oo nga pala, hindi ko naman alam na Sylvester pala ang bago mong apelido. Congrats pala sa lahat ng na-achieve mo sa buhay, asawa ko. Masaya ko para sa'yo. Para sa ating dalawa ang ginawa ko asawa ko, tiniis ko ang lahat ng mga pagsubok ni Daddy para magawa ko na ang lahat ng gusto ko. Yun lang naman ang kasunduan namin. Kapag namana ko na ang kumpanya niya, magtitiwala na siya sa akin, kaya pwede na tayong umuwi ng sabay sa New York. Doon na tayo bubuo ng pamilya. Salamat naman Troy at umuwi ka na. Natapos na rin ang matagal kong paghihintay. Bawat araw na dumaan, unti-unti akong nanghihina. Pero patuloy lang ako sa pagdarasal na sana darating ang araw na makikita na kitang muli. Salamat sa Diyos at dininig niya ang mga panalangin ko. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ngayong andito na ako, hindi na kita iwan. At babawiin ko lahat ng mga panahong wala ko. Ipaparanas ko sa iyong sobrang kasiyahan. Sa ngayon, umuwi muna tayo sa bahay natin. Sa susunod na araw na tayo babalik sa New York, ikaw lang naman ang pinunta ko rito. Troy, anong ibig sabihin nito? Bakit may maraming mga bulaklak sa paligid? Ito ang sorpresa ko sa iyo, asawa ko. Simula bumalik na ang paningin ko, ang tagal ko nang gustong gawin ito kaso hindi ako makauwi. Kaya ngayong andito na ako, hindi ko na patatagalin pa, baka mapunta ka pa sa iba. Asawa ko, alam ko malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Sa haba ng panahon na wala ako sa tabi mo, alam kong marami kang pinagdaan ng hirap. At ngayong binigyan tayo ng Diyos ng pangalawang pagkakataong magsama. Gusto kong ibuhos sa iyo ang lahat ng pagmamahal na pwede kong ibigay sa iyo at sa magiging pamilya natin. Oh, Payag ka bang ikasal tayo ulit? oo Troy, kahit saan mo pa gusto basta kasama kita. Kahit ilang beses pa tayong ikasal, walang problema sa akin. Sasama ko sa'yo sa ang sulok man ng mundo. Mahal kita asawa ko, gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa magiging mga anak natin. Siya nga pala ang asawa ko, gusto kong makita ni Daddy. Matagal na alam ni Daddy kung sino ang asawa ko pero hindi ka pa niya nakita sa personal kaya sumama siya sa pag-uwi sa Pilipinas para makita ka at para magbakasyon na din. Pero Troy, nahihiya ako. Huwag kang mahiya, mahal ka ni Daddy at mahal kita. Hindi mo kailangan mahiya sa akin, Iha. Asawa ka ng anak ko, kaya anak na rin kita ngayon. Oo nga, Evon. Na-miss kita matagal ding hindi tayo nagkita. Salamat at hihintay mo talaga si Troy. Salamat at hindi mo siya binitawan sa haba ng panahong hindi kayo nagsama. Salamat po sa pagtangkap sa akin, Mami, Daddy. Walang anuman, anak. Mahal ka namin. Sa totoo lang, nung una natakot ako sa'yo, Daddy, dahil alam kong strikto ka. Pero ngayon nakita na kita, hindi ka pala ganun ka-strikto. Ginawa ko lang yun, Iha, para mas maging seryoso si Troy kung hindi niya kakayanan lahat ng pagsubok ang ibibigay ko sa kanya. Ngayon nagkita na kayo, wag na nating patagalin pa. Kailangan bigyan niyo na ako ng maraming apo. Yun lang ang hilingin ko sa inyo. Gusto ko bago ako mamatay, mag-alaga muna ako ng maraming apo. Anin natin ang malaking kumpanya kung walang magmamana. Bilisan niyo ang paggawa, ha? Evon, parte ka na ng pamilya, kaya hindi ka na dapat mahiya sa amin. Alam kong mabuti kang tao, kaya sinigurado kong handa na si Troy na magmana ng lahat bago kayo magsama muli. Para na rin yun sa magiging pamilya ninyo. Ngayon, magiging buo na tayong lahat. Sasama ka na sa amin pagbalik sa New York, Iha. Salamat po. Salamat, Daddy. Maraming salamat sa inyong lahat at binalikan niyo ako. Akala ko mag-iisa na lang ako palagi. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pamilya. Pero andito pala kayong lahat nagmamahal sa akin. Mahal ka namin anak, hindi ka na namin iiwan muli. Sige, maiwan muna namin kayo. Alam kong marami kayong pag-uusapan. Magpahinga na kayo sa taas. Sa susunod na araw pa naman tayo uwi sa New York. Ihawag ka nang bumalik sa trabaho mo. Bilisan niyo, ha? Bigyan niyo na ako agad ng maraming apo. Ano na asawa ko? Si Daddy na mismo ang nagsabi nun. Gumawa na daw tayo ng maraming apo. Ano sa palagay mo? Okay lang naman sa akin. Basta tutulong ka sa pag-ere, walang problema. Kung pwede lang sana na ako ang magbuntis para sa'yo, gagawin ko. Pero totoo nga okay lang sa'yo. Oo naman.
Kailangan natin punan ng mga panahong hindi tayo magkasama. 5 taon din yun. Ibig sabihin walang tulugan na mangyari sa atin ng asawa ko. Troy ha, grabe ka naman. Baka hindi na ako makalakad niyan. Hindi mo naman siguro gustong makita ko naglaantang gulay dahil hindi mo ako pinatulog. Mahal na mahal kita asawa ko. Hindi ko na kaya magkahiwalay pa tayong muli. Ang tagal kong hinintay ang panahong ito. Halos gabi-gabi ako na naginip sa'yo na nagkita na daw tayo. Ano na simulan na natin ang paggawa ng mga apo. Kailangan taon-taon makabuo tayo ng isa. Sayang ang panahon.